Kasabay ng putukan at mga pailaw sa pagsalubong sa bagong taon, ang pagbagsak ng kalidad ng hangin sa buong Metro Manila. Ilang oras kasunod ng putukan, nabalot ng makapal na usok ang Kamaynilaan, gaya ng bahaging ito ng Quezon City. Sa tala ng air quality monitoring stations sa kalidad ng hangin, alas 4 kaninang madaling araw, pumalo sa hazardous level ang air quality index sa Parañaque at Pasay. Very unhealthy naman ang hangin sa Pasig at Muntinlupa. Ibig sabihin, pag once hazardous, yun ang dapat na yung mga tao ay as much as possible huwag lumabas. Kasi yun ang directly ang ma-affected ay hindi lang yung may mga lungs problems, maging yung may mga heart problems, and mostly yan yung nakaka-trigger ng heart attack. Pero pagkatapos ng putukan, lalo na lang lumiwanag, marami ang nakapansin na hindi kasing sama ang smog, hindi tulad ng nakaraang pagsalubong sa bagong taon. Pero sabi ng Environmental Management Bureau o EMB, hindi lahat ng problema ay nakikita sa mata. Katunayan, mas malala raw ang epekto sa hangin ng pagsalubong sa 2019 kumpara sa 2018. 22 hanggang 69% ang itinaas ng particulate matter 2.5 sa 3 lugar sa Metro Manila. Ang particulate matter ang maliit na dumi sa hangin na direktang napupunta sa loob ng katawan. 35 hanggang 155% naman ang itinaas ng particulate matter 10 sa 5 lugar. Ito ang dumi na nasasala sa ilong ng tao. Indicator yun na hindi nag-improve talaga yung ating every time nagsiselebrate tayo ng New Year. Kaya ang itinutulak talaga ng EMB ang total ban sa mga paputok. Ngayong tapos na ang putukan, inaasahan ng EMB na dahan-dahan ang bubuti ang kalidad ng hangin. Pero bukas, kung kailan balik na naman sa trabaho ang karamihan, siguradong balik na naman ang pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin, ang mga sasakyan sa lansangan. June Veneracion, GMA News.